Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Bali meron lang akong i-share sa inyo mga ka-DIY. Bali yan yung nabili natin na 300 pesos lang. So ang gagawin natin dito is pinalitan ko siya ng LCD. Hindi nangyari, baliktad yung tao kung napapansin nyo. Yung ulo sa ibaba. Dapat yan ay nasa itaas yung ulo. Yan, kung napapansin nyo baliktad. So ang nangyari kasi dito, basag yung LCD niya, pinalitan natin. So nabili natin ng 300 pesos yan. So ito yan mga ka-DIY, ituturo ko sa inyo step by step. Kung napapansin nyo, LG, yan yung logo nya. Pero kapag tinignan natin, yung picture nya is baliktad. Ito, lipat natin yung channel. Yan, baliktad siya. Yan. Lipat. Yan. So baliktad talaga yung picture. Usually, nagbabaliktad yung ganitong klase ng issue o yung mga ganitong klase ng problema sa mga TV kapag kabaliktad, kapag pinalitan siya ng mga LCD. Kagaya sa mga, kahit iba-ibang brand naman, pwede naman palitan yan. Basta alam yung koneksyon ng pagpalit ng LCD. So ito kasi mga ka-DIY is hindi ko na pakita sa inyo kasi nga, busy tayo nung ginawa natin ito. So ang gagawin natin ngayon, ituturo ko na lang sa inyo kung paano mag-service mode. Kasi ang kailangan nito is service mode o service menu. Kailangan ng remote ng LG talaga. Yung ito kasi sinubukan ko sa ibang remote na yung remote natin dyan. So hindi siya gumana. Kahit yung ibang ginagamit natin sa online na remote na online. So ayaw pa rin. Ganun pa rin nangyayari. Baliktad pa rin, hindi siya mapasok. Meron naman sa online kaso magbabayad ka lang. Pero ngayon tuturo ko sa inyo kung paano ayusin yung baliktad na ganito sa pagpalit ng mga LCD. Minsan yan is yung picture na ating TV is hindi maganda o solarize, pangit yung pagkakakulay niya, solarize at baliktad. Minsan kapag magpapalit ako ng ibang LCD is solarize at baliktad sa ibang mga brand. So dito naman is yung pagsalpak ko ng LCD, medyo nag-cutting pa tayo dito. Diyan sa ibaba, nag-cutting pa ako dyan para magkasya yung single plex. Kasi yung pinalit ko dito sa LG na salamin o yung pinaka-panel nito, yung pinalit ko dito is deband. So nag-okay naman sa deband na LCD. Bale, deband LCD yung pinalit natin dito. Nag-okay naman. Ang problema naman sa kanya, baliktad lang yung tao. So usually is nagwo-work naman yung ganito, yung pagpalit ng LCD na basta yung connection niya sa LVDS is parehas. Yan. Kapag hindi parehas is kailangan talaga pag-aralan ito. Yan, baliktad sila. So ang gagawin natin ngayon is papasokin natin yung service menu o service mode. Ito yung service mode, factory. Factory remote ng LG. Kasi LG yan. So dapat meron tayong ganito. Yung pang factory. Ang gagawin natin ngayon para mabago natin yung image or may baliktad natin is ganito na lang. Pero sa kulay naman is wala na tayong problema. Wala na tayong gagawin sa solarize. Is maganda naman yung picture niya kaya hindi na problema yung solarize sa kanya. Yung baliktad na lang. Okay, ang gagawin natin ngayon, yan, ito yung itsura ng remote. At ganoon din sa mga universal, mamaya papakita ko sa inyo. Para doon sa nag-comment sa atin sa universal remote, kung anong ginagamit ko kapag wala akong remote, kapag nakabili tayo ng ganito at saka walang remote. So mamaya kukuha ko ng isang sample ng universal para alam nyo rin sa mga baguhan kung paano pumili ng mga remote. Kahit bumili kayo ng mga TV ng mga sekunan at walang remote, mapapagana nyo yung mga TV na nabili nyo. Okay? Or nire-repair nyo. Or napagana nyo sa repair. Okay? So, simulan na natin. So, ganito lang yan mga ka-DIY. Hanapin natin yung adjust. Yan yung adjust. ADG. Adjust. Pindutin natin yung adjust. Kung saan na nang lalabas yung pin. Ito, enter password or pin nya. Yan. So, 4 na numero yan, digit. Ang gagawin natin dito sa digit niya, ito. Enter natin yung 0. 0, mag-a-appear yan sa screen. 0. Tapos, 4. 1. Okay. And then, 3. 3. Yan. Kung nakapansin nyo, lumabas na yung service menu natin. Yan. Yung factory settings. Ulitin natin yon. Pindot lang tayo ng adjust. 0, 4, 1, 3. Para lumabas yung
service, yung factory niya. Yan. Factory settings. Ang nakalagay naman dito, test pattern, tool option, tool option, tool option 3, tool option 4, tool option 5, at tool option 6 hanggang doon. May mga ibang settings pa dyan. Pero ang mabilis dyan is itong tool settings natin sa number 6. Tool option pala, number 5 or number 6. Yan. So ito na lang piliin natin yung 6 kasi kadalasan 6 yan or 5 minsan. So dito tayo sa 6. Gamit lang yung remote natin. Ito yung gagamitin tang pagpindot, yung pababa ito. Okay? Remote natin, pababa natin yung ano, pindot tayo. Dito. Yan, naglumipat number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Pagka number 6 na tayo, sa tool option number 5, i-enter natin, okay natin to. Okay? So, yan. Okay natin. Yun, ang lumabas ay ganito. Mirror mode. Yan o. Mirror mode. Dito lang sa mirror mode para mabago yung LCD niya para mabaliktad o mirroring siya para ma-mirror para bumaliktad. Ito lang yon, mirror mode o mirroring. Tapos pindot tayo sa baba, pindot na natin yung remote natin dito sa baba, ganito. Yan, bababa. So nakalagay dyan is off. I-on natin yan para bumaliktad yung LCD. Ang gagawin natin, i-press natin yung bandang kanan or kaliwa. Ito sa kanan na lang para mag-select siya ng on. Kasi naka-off. Yan, naka-on na. So kapag naka-on na ganito at baliktad pa rin, ang gagawin nyo is ipa-power off nyo lang yung TV. Power off lang natin. Power off. Ay, ito pa sa taas to. Power off. Yan. Pag nabago nyo yung on, i-off nyo na. Tapos i-unplug. Ito. Bunutin. Antayin na mamatay yung TV tapos punutin para ma-save yung factory niya, para ma-save sa program yung settings natin. Pagka nawala na yung indicator dito na red, saka naman natin ipa-plug yan. Antayin na natin na mawala yung kulay red. Ito. Yan, antayin lang natin. Doon sa mga universal remote naman, mamaya tuturo ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko kapag bumibili ako sa online, kung anong universal remote. Doon sa mga nag-request sa akin sa comment section, ayun, isi-share ko na rin sa inyo para lang naman ito sa mga new beginner. So matagal mawala yung kulay red nya, yung red indicator natin. Tala natin na mawala yan. Saka natin i-plug in itong pinakasaksakan natin to. Yun, nawala na, hindi pa. Nandyan pa. Nandyan pa yung indicator nya. Antayin lang natin. Tapos i-plug in ulit natin to. Yan. So ito kasi is nabibili separate. Pang factory lang. Pang ano talaga, pang program na talaga sa kanya or pang factory settings. Pwede rin siya gamitin as a remote nya. Dito. Pwede rin. Ayan. So nawala na yung indicator na red. Saka naman natin pa-plug uli. Ngayon is saksak natin dito. Yan. Tapos i-power on uli natin. Gamit yung remote. Power. Ulit, power. Ayaw mag-on. Pa? Yun, nag-on na. Yun. Nakita nyo yung LG? Yan. Nakita nyo? WebOS. Pagka lumabas yung ganyan, antayin lang natin. Kapag lumabas naman is update, i-update nyo lang. Kapag lumabas sa kanya yung update, pwede nyo i-update, pwede nyo hindi. So, nasa sa inyo na yan. Kapag ito kasi mga ka-DIY ay smart TV. So, ang pinalit ko na LCD dito is hindi siya smart. Yung basic lang, kagaya ng hindi smart. Tapos yung unit na ito is smart. So, smart TV yan. Pinalitan natin ng hindi smart na LCD. Okay lang naman. At least yung connection sa LBD is alam nyo rin kung paano yung connection, ano yung mga dapat na signal na tumugma dun sa mga pin, yung number ng pin, yung positive at negative natin.
sa signal, ganun din sa ating supply, yung positive at negative. Kailangan aralin nyo rin. Aralin yun kapag gumagawa kayo ng ganito na nagpapalit ng LCD. So, ituturo ko na natin yan sa mga susunod pa. So, ngayon is okay rin yung kanyang picture yan, no? Yan. Lipat natin channel. Yan. Okay na? Yan. Yan. Okay naman yung kanyang picture. Dito sa likuran, yan po ay smart. Dito. Yan. Meron tayong LAN dito. Yan, LAN. Para sa internet. Internet cable natin. Yan. So, timing naman na meron tayong remote para sa smart. Ito yon. Yan, meron pa akong gagawin dyan isa, oh. Yan. Mamaya na yan. Ito yung remote niya. Na meron akong stock na ganito. So, okay naman. Gumana naman sa kanya. Kasi, kailangan as a technician mga ka-DIY ay nag-alalaan tayo ng remote para sa sa mga TV. Yan. Bali, meron ako ditong universal. Kukunin ko na lang yon. Yan, medyo malabo kasi nagalaw natin yung cable niya. Yan. Ayusin lang natin. Yan. Medyo okay na. So, kuha lang tayo ng ibang remote na ganito. Yung universal. Tuturo ko sa inyo kung paano i-set at yung universal na ginagamit ko para yun ang i-order nyo ka sa online kapag bumili kayo ng ganon. Mag-stock na lang kayo. Okay, tara. So, ito mga ka-DIY, oh. Ayan. Bale, itong remote na ginagamit ko, umorder talaga ito. Nag-order tayo ng maramihan kapag ganito yung remote. Bale, ito yung remote na ginagamit ko para sa universal. Mapa-smart man or hindi smart, okay na okay ito mga ka-DIY. Kumakagat din naman siya. So, ito yung niya, model niya pala. Yan. Screenshot nyo lang yung model, yung pinaka-model number ng remote. RML 1210 Plus G Pro. Yan yung remote na universal na ginagamit ko sa mga nabibili kong TV na gusto kong paganahin siya na may remote pa rin. Kasi kapag original, minsan mahihirapan kayo kapag hindi nyo alam yung model at saka yung ginagamit ng remote. Minsan kasi yung mga remote is nawawala. Kaya minsan kailangan talaga natin ng mga remote. Lalo na sa sa mga technician natin na mga nagsisimula. So, mag-order kayo ito. Ako umorder talaga ito ng maramihan. So, gawin natin is ganito lang. Yan. I-pairing natin doon sa sa LG. Ang gagawin na lang natin dito, lagyan ko na ng bagong battery. I-set lang natin dito. Isang pindot lang set dito. Huwag na nating i-set dito sa kasi may settings na ganyan. Pagka sinet mo, ito at saka yan, power, ang lalabas is ganito. So, tanggalin natin yan. Pag enter tayo ng number enter kasi yan eh. Ito pala. Yan. Number enter yan. Or, gumamit kayo ng volume down ito. Pagka set, volume down lang. Ganon yung mga pwede siyang gamitin. Kapag lumabas yung volume, iset nyo na lang. Pindutin yung iset. Pagka lumabas yung volume, set nyo na lang. Ganun lang siya. So, ngayon, isa ba naman yung paraan? Ito lang, set lang. Isang pindot lang. Hayaan nyo mag-pairing siya. Wait lang, tanggalin natin to. Ito. Exit. Yan. Pindutin na natin ang set. Ito, set. Steady lang. Pagka lumabas yung volume niya, yan. Kung napapansin nyo, yung blink niya is ganito. Yan. Pagka napindot yung set. Yan. Pupipitik lang. Yan. Lumabas na yung volume niya. Ibig sabihin, nag-function yun. Pagka lumabas yung volume, bitawan kagad yung set na nakapress. Ito. Yan. Kagaya yung kanina, paglabas ng volume, is binitawan kagad natin. Para may program ng remote para mag-pairing yung remote doon sa pinaka TV. So ngayon is ilipat natin. Yan, volume na, volume. Yan. Gumagana yung volume niya. Yan. Sa channel naman is nagwo-work yung channel. Yan.
sa channel niya. Yan. Mabilis din ito mga ka-DIY, kaya din niyang mag factory settings nito. Sa iba, pero sa ganito is hindi niya kaya. Sa iba pwede. Kagaya ng mga Ace, yung mga China, kayang-kaya niya i-program, ito lang remote na gamit. Yung Pro. Yan. Ulitin natin. Pindutin na natin ng long press yung set. Kapag lumabas yung volume, is bitawan kagad natin. Tapos, testing na natin yung volume niya. Channel. Gaya nito, channel. Channel. Volume. Yan. Pindutin na natin. Yan. So, ayos mga ka-DIY. Okay na. Ito mga ka-DIY na may nakalimutan ako kanina. Kapag yung remote pala, ganitong klase ng remote, yung universal na ginagamit ko. Kapag minsan is volume lang yung gumana at saka yung channel ay hindi, ulitin nyo lang. Tanggalin nyo uli yung battery. Tanggalin nyo yung battery. Tapos ulitin nyo mag-set. Ganun lang. Hanggang sa makuha yung tamang function para makuha niya yung source, yung volume at saka channel. Yan. Yung source, volume at channel, yan yung mga importante dito sa remote. Kasi minsan is kailangan talaga kapag nagganon na hindi siya kumagat sa unang settings, sa pangalawa, sa pangatlo, pangapat ay kakagat na yan or magsiset na yan. Gagana na yung ibang mga button, kagaya ng number, volume, channel, source, kailangan talaga source, exit at saka menu. Yun ang importante sa remote na gumana siya. Volume, channel, exit, source, menu, at saka number, at saka power off. Yun ang mga importante dito sa remote para mapagana yung mga TV na walang remote na kagaya nito. Yan, nung halimbawa makapag-repair kayo or nakabili kayo ng mga sikanan, ng mga sira na at saka naayos nyo. So, ito lang yung recommended ko sa inyong remote na universal. So, yun lang para sa mga baguhan. At least, alam nyo mga ka-DIY at may mga topic na mga ganito para sa mga baguhan. So, meron din naman tayo dito ibang remote. Yan. Ito yung aking mga battery para sa remote. Yan. Mga local lang yan. Meron tayo dito ibang klase ng type ng battery ng mga remote. At meron pa tayo doon nakatago. Yan. Meron tayo dito mga pang smart din. Universal. Yan. Kahit pa paano nag-stock tayo. Okay, so hanggang ngayon is okay pa naman yung yung TV natin. Yan. So hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood. Again, GM Tutorial. Bye-bye.